inuutusan ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ang Senado na imbestigahan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaugnay ito sa umano'y 100 bilyong pisong budget insertion ng Pangulo sa GAA noong 2025. Kasunod yan, inihayag naman ni Vice President Sara Duterte na nakaharap ngayon si Pangulong Marcos sa matinding krisis sa katiwalian. Tunghayan ang detalye sa report ni Alvin Pelobelio. Sa ikatlong bahagi ng kanyang pahayag, nanawagan si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico sa Senado na imbestigahan ang anyay 100 billion pesos na insertion ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2025 General Appropriations Act or GAA. Git ng dating mambabatas, ginamit lamang siya ng administrasyon para pagtakpan ang kanilang umano'y maanumalyang budget insertion. Kasama sa pinangalanan ni Ko, si dating House Speaker Martin Romualdez. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipafile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. Marinding pinasinungalingan ni Ko ang mga ibinahaging impormasyon ni DPWH official Henry Alcantara sa Independent Commission on Infrastructure or ICI na 21 billion pesos ang ibinunsang pera mula sa kickbacks. Ayon kay Ko, ang halaga raw ay aabot sa 56 billion pesos na napunta umano kay Pangulong Marcos at Romualdez. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Una na rin nanindigan ng Palasyo ng Malacanang na walang katotohanan ang umano'y akusasyon ng dating mambabatas sa Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, hindi raw natitinag ang punong ehekutibo sa mga akusasyon laban sa kanya. Sabi pa ni Castro, nag-veto raw si Pangulong Marcos ng 194 billion pesos sa 2025 national budget sa mga questionable insertions. Hindi po natin masasabi na ang mga aligasyon ni Saldico ay seryoso. Pero ang Pangulo, alam niya po ang kanyang ginagawa, alam niya po kung bakit niya pinaimbestigahan at tinangunahan ang malalimang pag-iimbestiga na ito. So ibig sabihin po, kung siya mismo ang nag-utos na mag-imbestiga, alam po natin na malinis ang kanyang hangarin at gusto niya talagang masawata ang korupsyon. Ayon naman kay House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno, mapangahas ang naturang pahayag ni Ko. Git ng mambabatas, si Ko aniya ang nagtatago at siya rin daw ang umiiwas sa mga tanong. Dinepensahan din ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Guisha ang punong ehekutibo at sinabing walang matibay na basihan si Ko sa kanyang mga akusasyon. Hamon pa ng grupo kay Ko, marapat aniyang maglabas siya ng ebidensya at harapin ang mga akusasyon sa kanya dito sa Pilipinas. Kasabay naman ang 3 araw na kilos protesta kontra sa katiwalian at panawagan ng transparency, sinabi ni Vice President Sara Duterte na naharap ang Pangulo sa malalim na krisis dahil sa pagkadawit ng pangalan nito sa katiwalian. Paliwanag pa ng ikalawang Pangulo, isa sa mga dahilan kung bakit siya nagbitiw bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon ay dahil napag-alaman umano niya kung papaano minamanipula ng House of Representatives ang pambansang pondo. Nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Hindi po tayo naniniwala sa sinabi ng Vice Presidente. Ang Pangulo, uulit-ulitin natin na siya po ang nagpaumpisa ng pag-iimbestiga na ito. Noong pa po ay marami ng anomalya. Since 2020, sinabi na po natin na marami na pong ghost projects pero wala pong ganitong klaseng pag-iimbestigang nangyari. Plano naman ng ilang progresibong grupo na magsagawa ng trillion peso march sa darating na ika-30 ng Nobyembre sa People Power Monument. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.